Okay, big man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Kwentuhan session. Tanungan portion. Meron kang tanong, ibato mo sa akin, sasagutin ko. Ganyan eh. Multi. Tagal lang ginagawa yun. Ngayon speed rap. 1991 pa, meron na. Ano pa gagawin? Ano pa natitira? Ang gusto niya, bayan-bayan na lang. Yun na pwede natin gawin eh. Di ba? Yeah. Masipin pa tatong dekada. Lagi kong patutsada. Pag hindi ka mayabang na rapper, tweet ka na ikaw ay nada. Nada, search Google. Ibig sabihin wala kang bilang. Wala kang numero sa Tagalog rap. So bakit ka pa isinilang? Sana ginugil mo na lang para hindi ka lang nag-google. Tataniwan mo ng paniniwala. Tapos hindi rin palang bubong. Salita na oras pagod. Hirapan sa lapiha. Ang pag-iisang sikat na rapper. Di pala madali. Kasi wawali ka. Litali. Nagmamadali. Teka sandali. Bago pala maging rapper. Dapat di kay tuli. At hindi ka support. Ang malungkot sabay suot. Ang damit ng pamaangas. Mamalok. Pamuot. Eto ibang inakyat. Entablados. Biglang sa inyo. Microphone. Paghawak ko. Men. Bangungod sa inyo. Mga one-hit song. Tapos noon. Disappear kayo sa tanging tao. Lahat na sarap career ninyo. Ilang libang para na ang naisulat ninyo. Excuse me. I'm still on time. Ilang recording session na pinagpuyatan ninyo. Excuse me. I'm still on time. Ilang event na ba na sinaling pusa kayo? Excuse me. I'm still on time. Ilang na ang video na nai-upload ninyo? Excuse me. I'm still on time. Magkano na aalis? Eh wala nang dating. May kopo ng entablado. I own that thing. O di ba sikat ka na anong malay mo? Tamang-tama pwede ka maging alalay ko. Magkano na aalis? Eh wala nang dating. May kopo ng entablado. I own that thing. O di ba sikat ka na anong malay mo? Tamang-tama pwede ka maging alalay ko. So I told you before, nang inumpisahan ko to, ako di matapos hanggang malaos ito. Sa mga one-hit wonder, na you know na you wonder. Tinamaan ng banda, discarding yung landa. So stop what you doing, walang saysay-wine. Kasi lahat ng mga rapper mo ang nangingisaysay. Ang hinihina ng mga ulo, rap out sa koleyo. I'm still number one, pare malay ko sa iyo. Good day, mga ka-airsoft. Good day, mga ka-bigman. Charger, maglolobat. Okay, mga ka-airsoft, kwentuhan session po. Tanungan portion tayo. Ngayong gabi, wala tayong ibang gagawin, kundi magtanungan, no? Merong gumugulo sa isip mo, tara, halika rito, sagutin natin yan. I-resolbahin natin, gawin natin na maayos, para maging maayos ang iyong paglalaro ng ating airsoft. Okay? Okay. Good evening sa lahat, no? Tara, kung meron kang katanungan, kung gusto magpa-shoutout ka, kung meron kang katanungan, tara, halika rito, sasagutin natin yan. Gusto ko palang batiin, no? Wala pa akong final list kung ilan yung nag-lay away sa atin, no? Just today, ang pumasok na lay away, sasakit na naman ang ulo ko, I know, no? Ang pumasok na lay away ay 10, okay? Meron na naman tayong 10 ka-airsoft na nag-avail ng lay away tanungin mo nga muna, tsaka yung listahan ng pangalan, na nag-avail ng lay away installment plan. Grabe yan, no? Nakakataba ng puso, nakakatuwa naman kasi sa pagtitiwala ninyo sa amin, no? Isa lang maipapangako namin, yung tiwala na yan, hindi namin hahayaang mabawasan ng kahit kapiranggot, no? Okay, ngayon, mamaya pag-usapan natin yung mga ka-airsoft, ha? Ngayon, i-shoutout ko muna Franco Gonzaga from Baybay, Leyte. Hello, Sir Franco. Good evening po sa iyo at sa iyong family, no? Sana magkaroon din daw siya ng pistol balang araw. Ay, nako, si Tyson. Okay, no? Gusto lang magpakita sa inyo ni Tyson. Okay? This is Tyson. Yan, ha? Micro-exotic bully. Yan. Pogi Tyson, no? Yan. Okay na? Pasok na lang. Okay, pasok ka na. Sige na. Okay, yun nga, nasa na ba ako, no?
Sige. Bati muna tayo, no? Good evening, Boss Bigman, sabi ni Anthony Agbayani. Idol, ano pinakamabili na pistol nyo as of now? Lahat mabili. Sa pagpili ng pistol, huwag mong aalamin kung ano yung mabili. Di ba? Baka kasi yung mabili, hindi bagay sa'yo. Okay? Sa pagpili ng pistol, walang iniwan yan. Mag-aasawa ka. Di ba? Sino ba yung pinaka maraming manliligaw? Yun ang aasawahin mo. Baka hindi ka makapasa. Di ba? Doon sa maraming manliligaw. O, di ba? Ganun yan, no? Sa pagpili ng sasakyan, ano ba yung pinakamabili? Yun ang bibilin mo? Baka hindi fit sa pangangailangan mo yung sasakyan na yun. Kaya, huwag mong tatanungin sa akin kung ano yung pinakamabili kasi unang-una, baka hindi ka naman capable dun sa pinakamabili. Di ba? Yun, no? Huwag medyo parang maano ang dating, no? Kumbaga, ibagay mo yung unit mo doon sa paggagamitan mo. Hindi lahat ng unit babagay sa'yo. Okay? Ayun. Emmanuel Nobelero Eugenio. Oh, yan, no? Okay, maganda gabi sa'yo, idol, sabi ni Sparkle Ford, no? Shout out, sir, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Like Espiritu. Oh, grabe, napakaganda naman ang pangalan ng ating ka-airsoft na to. Like, no? Like Espiritu. Hello po sa'yo, CJ Villela. Shout out! Pa-shout out, Idol Big Man, no? Solid SRC. High kapa na binili ko sa inyo. Ang lakas. Yan ang sinasabi ko, di ba? Pag yung unit, sumakto doon sa klase ng pagkatao mo, pag yung unit sumakto doon sa pangangailangan na kailangan mo, talaga namang mag-e-enjoy ka. Pero kung unit, kahit yan ba naman yung pinakamahal, pero hindi siya sakto doon sa pangangailangan mo, hindi ka mag-e-enjoy. Ayan, si Sir CJ, isang buhay na saksi na biktima ng ibang shop, nag-upgrade ng ibang unit mula sa ibang shop, pero nagwakas siya sa Big Man, okay? Sa Big Man, nag-enjoy siya sa nabili niya kasi bumagay doon sa pangangailangan niya, okay? Shout out Sir RJ Ramirez, shout out po na Aaron Alvarez. Okay, mga ka-airsoft, no, babasahin lang ni Shane yung mga ka-airsoft natin na pumasok. Congratulations sa layaway installment plan natin, season 6, no? Ano to, bali rest backer to. Okay. Si Sir John Christian Romeroso from SJDM. Wala na yung clap. Si Ma'am Lizette. Si Ma'am Lizette Montero. Clap na lang tayo. Sina? Si Ma'am Lizette Montero. Woo! Okay. Si Sir William Jr. B. Fernandez. Yes! Si Sir Peter Lloyd P. Molera. Woo! Si Sir Edgardo Flores. Woo! Si Sir Vincent Palome. Yoo! Si Sir Aldamin T. Musa. Woo! Si Sir Mark Anthony G. Lucas. Si Sir Arnel Miranda Orbizo. Ilan lahat sila for today? Bilangin mo. Ano parang 11? 11 ngayon? Ito. Bilangin mo. Grabe. May no? kasama yung kahapon. Hindi, yung ngayon lang. Ito. Grabe, no? Grabe. Nakakatuwa. Ang saya sa pakiramdam, no? Grabe. Ito mga tao to, hindi naman natin personal na kilala. Hindi rin nila tayo kakilala, no? It just happened na nakita nila tayo sa Facebook at naging interesado sila dun sa airsoft. Ngayon,
habang nanonood sila, napagtanto nila na legit ang big man, napagtanto nila na may kredibilidad ang big man, no? na kayang pagsilbihan sila doon sa unit nila. Nakakatawa, nakakataba ng puso mga ka-airsoft, no? Okay, tanong. Curious lang, sir. Need ba ng may lisensya bago makabili ng airsoft? Salamat po sa pagsagot. Jefferson David. Ganda ng tanong. Yan yung mga tanong na ang sarap sagutin. Kailangan bang may lisensya ang airsoft? Sabi, di ba? Para makabili. Wala. Okay? Ang airsoft is categorized sa toys and gadgets. No? Diyan nakakategorize ang airsoft between toys and gadgets. Ngayon, there's no such thing as license to play, 'di ba? There's no ordinance or any law that requiring a toy to have a license. Okay? Ngayon, hindi naman porket sinabing toy, pwede mo na siyang bit-bitin sa labas, sa kalsada. Hindi naman pwede ko mo nakakategorize siya sa toys and gadgets, ipagyayabang mo na sa madlang people. Babiyahe ka, nagko-commute ka, or nagmumotor ka, nakasokbit sa'yo. Hindi pwede yun. Bakit? Kahit toys to, ang airsoft, still 1:1. Replika po siya ng tunay. Ngayon, 1:1 replika siya ng tunay. Anong implikasyon nun? Kung replika siya ng tunay, pwedeng pagsimulan ng takot ng ibang tao. Di ba? Pwedeng pagsimulan ng alarma ng ibang tao. Kaya, ang mga airsoft, hindi pwedeng ilantad, ipagyabang, ibulgar, hindi pwedeng bit mo, naglalakad ka, hindi pwede. Ngayon, yung bang totoong barel, di ba? Yung totoong barel, may license. Okay. Yung license ng totoong barel, hindi pa rin nagbibigay sa'yo ng karapatan na ipagyabang, di ba? I-display, ibulgar, or dalhin into any public places yung baril mo. Yan, okay, no? To make it short, yung license, hindi nagbibigay sa'yo ng pribilehiyo, hindi nagbibigay sa'yo ng otorisasyon na bitbitin mo siya sa labas ng iyong nasasakupan, ng iyong bahay, basta ng public places, di ba? Okay, just to answer your question, kailangan ba ng license? Hindi. Okay. Okay, follow-up question. Kung may follow-up question, magtanong lang kayo, ha? Good evening, Sir Marcelino Salvador, sabi niya, no? Boss, spring drive na rifle po. Sana at magkano? Spring drive na rifle? Walang ganon. Walang spring drive na rifle, not unless dun sa one cock, one shot. Airsoft po ito using air, no? Airsoft using air, no? Using battery, AEG, no? Wala po rito wala po kaming one cock, one shot. Siguro rifle spring drive. Siguro, sir, sa yan, sa mga palengke, yan di ba? Baka yun ang sinasabi niya, no? Wala, sa history ng pag-airsoft ko, wala akong narinig na rifle na spring drive. Siguro sa mga palengke, yung mga pambata, yung one cock, one shot, yan meron, no? Pero dito sa amin, wala. Kung sakasakali, meron dito sa amin, bolt action spring. Yun yung mga sniper rifle, no? Pero yung rifle na spring drive,
parang wala. Parang wala akong alam na ganun, no? Okay, good afternoon. Afternoon siguro kay Sir Roland Loria. Good afternoon sa'yo, sir. Nasaan ka man, doon. Magandang hapon sa'yo, no? Stephen Franco. Sir, ano pinagkaiba ng dehila sa dekamot? Ano ba yung mas mabilis? Ano ba to? I will assume ang tinatanong dehila and dekamot magazine, no? Okay, sige. Actually, tinakel ko kagabi to eh. Kuha tayo ng dehila, then dekamot, no? Tinakel ko kagabi to, no? Okay, so this is yung kamot dehila type, no? Dehila type, ayan, no? So, hindi siya dekamot, di ba? Ito yung dekamot type. Ayan, hindi siya dehila. Ngayon, ano ba yung pinakaiba nila? Yun, nasagot na natin. Yung isa dehila, yung isa dekamot. Di ba? Ano ba yung tanong niya? Parang hirap sagutin tuloy. Anong pinagkaiba nila, dehila, dekamot? Pinagkaiba, yung isa hinihila, yung isa kinakamot. No? Bakit tinatanong niya advantage and disadvantage? No? Dekamot, ang advantage niya, 5 kamot, loaded na lahat. Yeah? Yan, mga 5 kamot lang loaded na lahat yung 300 rounds. Yung dekamot, kamot ka mga 40 to 50 kamot, na, alam mo na ba yon? Naturo ko na sa iyo yun? Ay, hindi mo pa alam. Yung full winding na tinatawag? Okay. Di ba kadalasan, ganito, no? Kadalasan sa rifle, 5 kamot, 10. Ang niload niya mga 30 lang. To 40, di ba? May full winding na tinatawag. Ngayon mo lang nalaman? Sabihin na full winding pa. Full winding to, malalaman mo. Okay, mga ka-airsoft, no? Ngayon lang rin pala to malalaman ni Shane, no? At hindi ko lang rin alam, no? Yung mga iba nating ka-airsoft dyan, yung mga iba na, yung marami dyan sa mga bashers natin, malalaman ngayon to. Okay? Pakita mo. Kamot. Hindi masagad. Dami yan. Maririnig mo tik. Madami nga lang talaga. Gagawin bago maglaro. Yan yung full winding na tinatawag. Yan, narinig mo, tak, gumanon. Yan yung full winding. Lahat yan, nakapila na. Paano pag nilagay sa unit yan? Sa mga 200 rounds, putok to. Ganon. Puputok to. Lahat 200 to 250 rounds, puputok. Hindi yung 30 rounds lang. Yun yung full winding na tinatawag. Sa maraming beses na kamot yun. Di ba? Kita mo? Tagal, di ba? Tapos bilang tok, gumanon. Full winding yun. Ilang rounds yan pa? Mga 200 rounds. Tapos kakamot ka na lang ulit. Hindi ka lang kakamot. Mga 200 to 250 na yun eh. 300 lang to. So, di yung remaining 50, kailangan mo na mag-refill. Di ba? Yun yung full winding. Ngayon, now you know. Only here in Big Man. Yan ang sinasabi ko. Dami nun, di ba? Marami yun. Minsan, pag nagde-demo ka, gawin mo yun. Full winding na tinatawag. Ang dami nun. Gusto mong masubukan? Wag na, bukas na. Pag nag-fire ka nun, sarap nun. Pwede
din sa... Ayun, mga airsoft, no? Kita nyo, di kamot. Pwede ka magkamot ng pasimple, hindi ka maririnig. Yan ang advantage niya. Ngayon, yung di hatak, kahit anong gawin mong tahimik, nasa isang sulok ka, alam na kagad kung nasan ka, di ba? Ano ba, naglalaro ka. Kalaban mo, nandyan sa tabi. Alam mo, wala ka ng bala. Kakamot ka. Yari ka na. Di ba? Alam na kagad kung nasan ka. Ayun! Nandito ang ating matalik na kaibigan, no? Uy, sipag ha, overtime din. Sabi ng ating kaibigan na si Sir Bresit Mayari. Okay, no? Okay na, overtime din. Sir, walang magawa, no? Kaya, ayun, nandito tayo ngayon, no? Okay, bale, tunog mayaman naman, dehila. Sa bagay. Oo nga, tunog sosyal naman daw yung dehila, no? Oo nga naman, oo. Kaya lang, meron akong concern dito sa dehila na ganito. Yung isang ganito kasi natin nasira na putol, no? Anyway, I don't know, pero alam ko 300 to 360 rounds to eh. By the way, marami tayo nito mga ka-airsoft ha. Ito yung favorite ko na magazine for the Lonex, no? For the Lonex and from the Lonex, galing sa Lonex and para sa Lonex. Hindi ko lang alam kung mag-fit to sa ibang AEG. Check nga rin natin. Actually, hindi ko alam pero tingnan natin. Yung binigay sa yung battery magazine. Ay, ang higpit! Grabe, nakakatakot. Baka hindi mabunot. Yung the battery. Pasok, kaya lang sobrang higpit. Anong the battery? Yung binigay sa yung battery. Oh. Pwede din sa iba't ibang height. Pwede rin yata, kaya lang working pa ba yan? Minsan nga, pagawa mo kay Sir Brisit yan. No? Okay, no, yun nga, tunog mayaman daw, sabi ni Sir Brisit. Ay, siya nga pala mga ka-airsoft. Yung paparapol natin, ha, yung tactical knife. Lucas, dali, yung tactical knife, no, galing sa ating kaibigan, ipaparapol natin. Doon sa mga mananalong every month na top sharer. Tapos meron pa tayong games ngayon, ha. Hanapin nyo si Jose Marichan. Tignan nyo kung ilan ang ka-airsoft natin yan, ha. Ito, ipaparapol ko to sa mananalong top follower, top fan. Ayan, yan, ha. Ibibigay natin to, sa mananalong top fan. Pipili tayo, paano ba manalong top fan? Siyempre, pag active siya sa page natin, then, nag-share siya ng ating live video, ng mga ating demo, di ba? Yun, mananalo siya, no? Okay, no? Okay, ano muna tayo? Larga muna tayo, tanong tayo, no? Ay, sagot tayo. Grabe, natambakan na ako, no? Big Man, normal po bang umaalog ang barrel ng pistol ko? Paying regular na pistol. Hindi, ito lang, mga 1911. Normal daw bang umaalog? Yes, no? 1911. Yan, dali, yan. Para makita nila na normal, no? Yan, kahit ano dyan, Kimber, yan, pwede yan. Tagal? Okay, no? Okay, normal daw bang kumakalog? Yes, mga ka-airsoft, no? Normal yung kalog, no, ng mga pistol, just, halimbawa ito, yan, katulad yan, bago yan, ayan, no? Yan. Ayan, kumakalog yan, normal yan. Ang tawag dyan, merong play, may clearance, no, na tinatawag. Ganda ng unit, no? Sarap po. Pak. Gangster. Dapat, no? Mali ito si Coco Martin, eh. Dapat ganito yung ginamit niya, yung tinutukan niya si Christopher, no? Si Ramon. Si Ramon. No? Ako, calling Coco. Ayan. Ito, sponsor. ito.
Papagamit ko sa ito, Coco. O, yan ha. Sa mga nakakakilala kay Coco dyan, no? Pwede ko ipagamit to. O kaya, si Ramon. Ano? Ano bang tawag kay Christopher? Oh, basta yan, si Don Ramon. Yan. Papagamit ko sa ito, nako. Anyway, normal bang kumakalog? Yes, no? Tawag doon, may play, may clearance, no? Normal yun. Pero dito sa atin sa Big Man, na-eliminate natin yun, no? By conversion of the fixed outer barrel or replacement of the fixed barrel itself, no? Pwede dito yun, no? Kumbaga, pwedeng yung unit, pwede mong biling stock, all stock, pero pwede mo ring unit upgraded na, no? Kumbaga, semi-upgrade, then full upgrade, pwede yun, no? Kaya kung sakasakaling interesado ka doon, pwede ka magpa-upgrade para to eliminate, no? Patingin ako ng Hi-Capa, T-Rex. Para lang makita mo, no? Ito yung all stock. Ito. Okay na, buksan, kasama. Okay, this is the all stock. Ayan, no? Yan, normal yan, ha? Normal yan, walang sira yan. Ang pag-check, ha, movement ng forward and ng backward, no? Ang pag-check, hindi yung iba, pinipersang gano'n, kinakaliwa kanan, hindi gano'n. Ang pag-check niyan, gano'n, no? Forward and backward. Hindi kaliwa kanan. Forward, backward, tingnan nyo to, yung naka-semi upgrade na, oh. Na fixed outer barrel, no? Walang kakalog-kalog, no? Ayan, naka-upgrade na yan. So, kumbaga, maayos nyo nang magagamit, okay? Yun, normal ba na kumakalog? Yes, normal lang po yun, pero pwedeng alisin yun, no? Kasi mas stress yung unit nyo dahil dun sa kalog na nangyayari, okay? Okay, Big Man, napakadalas nitong nakaraan magkasingaw ng aking magazine. Galing kay Sir Gerald to, ha? Gerald of Binangonan, Rizal, no? Napakamadalas na magkasingaw ang aking magazine. Siyempre, tuwing sisingaw, dinadala ko sa shop malapit sa amin. O, may shop na malapit sa Binangonan. Okay, ibig sabihin, no? Okay, normal po ba na tuwing nagkakalik, dahil sira raw ang inlet valve? Hindi ko alam. Mahirap magsalita, no? Pero, on our case, on our experience, okay ha, wala akong gustong siraan na shop, wala akong gustong siraan na kahit sino man, pero based on our experience, ang madalas magkalik is yung main o-ring, hindi yung valve, no? Hindi yung inlet valve. Siguro masisira mo lang yung valve kung talagang hindi ka marunong, no? Kung hindi proper yung paggagas mo. Pero mostly talaga ang nagkakalik yung o-ring na malaki na nasa loob, no? Pakita ko sa inyo itsura. Kasi kanina lang, tatlo yung nagpa-repair dito eh. Ayan, no? Mostly ganito yung Yan. Ito yung nami-misalign or walang lubrication ang silicone oil, di ba? Ayun, yun kadalasan, no? Napakadalang yung pagkakataon na may nagpupunta rito na magpapa-repair na ang nasira yung inlet valve na dun sumisingaw, no? Mostly talaga dun sa o-ring. Yan. Okay, kaya hindi ko alam kung ba't inlet valve or baka merong mali sa the way ng paggagas mo, no? Kung nasisiraan ka ng inlet valve. Mabigat din, ha, kung every magkakalik inlet valve ang problema, ha? Okay, just to answer your question, for me, hindi normal na palit ng inlet valve. Oh, ito, may follow-up question. Big Man, 7 months na po yung unit ko. Okay? 5 times na ako nagpalit ng inlet valve. Oy, ano yun, ha? Medyo abnormal yun. For me, ha?
Kasi ako yung pinaka hindi marunong naka-airsoft na bumibili sa akin, hanggang ngayon hindi pa na nasisira yung inlet valve niya, no? Kasi ang proper way ng pag-refill, no, ng unit, for example, this is the green gas, this is the inlet valve. So, yung green gas nozzle, yung green gas, kailangan susuklob doon sa inlet valve. No? Yan. Ang nakikita kong pagkasira na pwede dyan, kung itong green gas at saka yung nozzle ng inlet valve is tumukod doon sa isa't isa. Kumbaga, ayan, ganyan. No? Hibis na sumuklob siyang ganon, tumukod. No? Yun lang ang nakikita kong pagkasira niyan. Or kaya, medyo mabigat ang iyong kamay, no? Pag nagre-refill ka, sobrang diin talaga, no? Pero, I think, kung sobrang diin mo, ang masisira ron is yung nozzle ng green gas. Not the inlet valve, no? Pero, wala akong idea sa mismong senaryo, kaya hindi ako ganong maka-comment. Pero, kung tatanungin mo ako, for me, hindi normal yun. Okay? Maybe there's something wrong with your dealer. Maybe there is something wrong with you or the way you refill your gas. Yun lang po. Yun lang masasabi ko, no? Oh, by the way, ulit, wala akong intention na manira or what, pero tinanong nyo kasi ako, kaya nagsasabi lang ako ng totoo. Okay? Big man, yung pistol ko, kinabitan ko ng suppressor. Tapos, nung itinabi ko sa box, aksidente, naupuan ng, ano to? Ba't ang gulo? Naupuan ng sister ko. Nabali ang mismong outer barrel na hugot siya kasama ng suppressor. Ano ang gagawin ko? Anong gagawin mo? Ay, grabe, ano ba naman itong mga tanong na binigay niyo sa akin? Anong gagawin ko? Nabali raw yung ano niya, naupuan, aksidente, naupuan ng sister niya. So, paano ba itong sagutin? Sumasakit ang ulo ko, grabe. Hindi ko alam kung matatawa ako or what, no? Pero, nabali, gawin natin. Let me know kung anong pistol mo. Tingnan natin. Kasi ako na nga yung mga, ano natin, mga outer barrel dyan. Let me know kung anong pistol mo. Tingnan natin kung anong magagawa kong tulong, no? Marami naman ako mga outer barrel dito. This is not a brand new, pero still, no? Galing siya sa mga unit na matitino pa. Ayan, no? Mga outer barrel, ayan. Marami tayong yan, ha? Ayan, pang mga high kappa, pang mga John Wick, ayan, John Wick, ayan, no? O, ayan, ayan, pang mga John Wick, then, mga pang, ano to, high kappa T-Rex, no? Ayan, ito, mga pang, I think, pang 2011, ayan, marami naman, no? So, let me know na lang kung ano yung unit mo, look, oh. Then, tignan natin, no? Okay, ang dami pa ng question, pero pupunta muna ako sa mga audience natin, no? Grabe, medyo kakaiba yung mga tanong, eh. Okay. Good evening, Idol Big Man. Sa akin, 5 na iba unit na gamit ko. Sa KJ Works lang ako natibayan. Walang singaw, always loaded gas, BBs 1 year na at kalahati solid pa rin. Actually, good evening sa'yo, no? Roma Sasa Duran, Toy Rowell. Ang daaba naman ito. Actually, one of my favorite brand din talaga ang KJ Works, no? Sa atin yan, Sa atin ba bumili yan? Hindi atin yan. Oo. Hindi, ewan ko lang kung atin. Amin mo ba binili? Sir Roma Sasa. Actually, guys, no, kung mapapansin nyo, kami lang rin ang halos, no, na nag-cater ng KJ Works. Yung iba takot talaga dyan. Especially yung godfather natin, yung KPO6. No? Takot dyan dahil, yun nga, sabi nila walang pyesa,
Walang ganong available, no? Pero huwag kayong matakot doon regarding sa ganun kasi meron naman tayong gunsmith, tapos lifetime service warranty pang big man, 'di ba? Sit back, relax ka nga lang, sabi, 'di ba? Nasira yung unit mo, tawag ka kagad sa amin, 'di ba? Handa kitang ipagkatay ng brand yung unit kung sakasakaling worst case scenario, hindi talaga wala tayong makuhang parts, handa akong magkatay ng brand new unit para mas magawa natin yung unit mo, no? Okay, pero yun nga, KJ Works, talaga namang trusted brand yan kasi yan ang number 1 maker, no, ng napakagandang Shadow 2, di ba? Yan. Tapos yung nilaunch pa natin, guys, yung KP16 na CO2, grabe yun, animal, no? Whew! Modern type of 1911, biruin mo 1911 mo with compensator, naka CO2 ka pa, di ba? Napakasarap gamitin, napakalakas, no? Ayun, the best talaga ang KJ Works. For me, no? This is a parang forum, kwentuhan session, tanong portion, so healthy discussion. Kung sa inyo, ano yung napakagandang unit, napakatibay, napaka-reliable para sa inyo, come on, share it, na type it on the comment section. Okay, KP06 sa Kalam, sabi, talaga naman, no? Lalo na yung, ginawa nung aking gunsmith. Grabe yan, no? Actually, guys, no, ito, samantalahin ko na rin, no? Alam mo tong gunsmith ko, introduced to by a friend, no? He always surprised me. I like surprises, syempre, no? Sarap ng surprise, eh. Pero, marami akong natututunan sa kanya. Actually, dati, all I know is ganito. I know this, I know that. Pero, kasi tayo, hindi naman tayo nagmamagaling, no? Open tayo for innovation, di ba? Innovation. Open tayo dun sa mga new technology. Halimbawa, yung nakasanayan natin ganito. Mas okay pala to. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. No? Kung sa tingin nyo, yung sinasabi ni Big Man bago sa pandinig nyo, kung sa tingin nyo, tama, damputin nyo, kainin nyo, namnamin nyo. Kung sa tingin nyo mali, itapon nyo. Diba? Ganun yun. Para kang kumakain ng saging. Meron kang saging, kainin mo yung laman, itapon mo yung balat. Ganun yun. Yung sinasabi kong totoo na sa tingin mo, tama, sundin mo, gawin mo. Itapon mo yung sa tingin mo na sinasabi kong mali. Pero, bago mo itapon, baka makonsider mo subukan. Diba? Kasi wala namang mawawala eh. Kasi, bakit ko ine-educate ang bawat ka-airsoft? Dagdag sa trabaho ko to, sa totoo lang, no? Gawin ko to o hindi, bebenta ako eh. Gawin ko to o hindi, bebenta kami, di ba? Imbis na ngayon, nanonood na ako ng Netflix, then, nanonood na ng Netflix, then, pakapi-kape, no? Using my mug, no, ng Boss Iron Man finisher, no? Imbis na nanonood na ng Netflix, then pakapi-kape, bakit nandito pa ako sa inyo, di ba? Kung tutusin, wala naman ako mapapala di ba? Ba't nagbablog pa ako ngayon ganitong oras, wala naman ako mapapala. Pero, gusto ko to, no? Gusto ko kasi masaya. Gusto ko kasi nakakatulong tayo, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Okay, mabalik tayo ron, no? Yung gunsmith ko ngayon, sa totoo lang, very cooperative, then nag-share siya ng mga info, ng mga knowledge. Actually, I would like to give him the credit, no? Yung full winding, napakasimple nun, Ang tagal ko na naglalaro ng airsoft as a player, hindi ko alam yon. Ang ginagawa ko, every 30 to 40 rounds kamot, pak, 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 prrrr, pak, 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 prrrr. Yun ang alam ko.
Pero lately, yung gunsmith ko, tinuruan ako, Sir, alam mo ba yung ganito, yung gano'n? I was amazed, no? Nagulat ako, meron palang ganun. Biruin mo, no? Ibig sabihin, na-meet ko yung mga matataas na tao. Na-meet ko yung mga hardcore player ng airsoft. Nakalaro ko. Na-meet ko yung mga matitinding gunsmith. Pero hindi nila shinare yun. Maaring hindi nila shinare, maaring dahil hindi rin nila alam. Di ba? Pero, yung isang simpleng tao na napakasimple, na napakabait, napakatino, napakasimple, siya yung nag-share sa akin, no? Well, I thank, number one, I thank God kasi binigay sa akin yung ganitong klaseng tao kaysa yung mga tao na napakadamot sa mga information, di ba? Yan, binigay sa akin, thank God, syempre, then, thank Him, I thank Him, no? Kasi, matino, no? Ayun, yung hater mo nanonood pa para i-chismis ka. Oo, alam ko yan. Kaya nga sabi ko sa iyo, di ba? Kung hater kita at nanonood ka ng vlog ko, hindi ka hater. You are a fan. Di ba? You are a fan. Ikaw na hater ka, wala ka namang nagawang matino sa community ng airsoft, ang alam mo lang, makipagkampihan. Yan. Di ba? Nasa Bible yan. Nasa Bible yan. No? Kung nasan yung mga kampi-kampi, nandun yung demonyo. Yeah? Nasa Biblia yan. Nasa Biblia ang Katoliko yan. Nasa Biblia ang Protestante. Nasa Biblia ang Kristiyano. Kung nasan yung pagkampi-kampi, nandun yung Diablo. Nandun yung demonyo. So, nasan kayo? O, di ba? Yan. Haters will hate. Sabi nga, di ba? Subscriber, followers will listen. Yan yan, no? Yung haters na yan, wala kang bayag. No? Wala kang bayag. Kasi, kailangan mo pang gumamit ng dummy account para lang i-interrupt si Big Man. Di ba? Pero wala kang bayag. Kasi, ang alam mo, mang-espiya. Hindi mo alam, hindi ka makaharap, hindi ka, kumbaga, wala kang bayad. Ako, bayad ko, dala ko araw-araw. Diba? Ikaw, bayad mo, nakatago. Okay, no? Ito kasi naman eh. Ayan, talaga, no? Ito talaga, oh. Okay, saan tayo? Balik. No? Sana makapanood ng test fire corona ng CO2 Desert Eagle. Sorry, Sir JB Bonaga. Wala akong available na CO2 magazine ngayon ng Desert Eagle, no? Pero syempre, expected nyo na malakas. Kasi, Desert Eagle using 12 kg, malakas. Lalo na sa 14, lalo na sa CO2, no? Syempre, mas malakas, then palakas ng palakas. Pasensya na, as much as I want, pwede ako mag-test fire ngayon ng Desert Eagle, kaya lang, wala ako. By the way, I want to show you, no, yung pinakamahal at saka yung, pinaka-rare. Look, Gail, pakina nga, yung Tiger na Desert Eagle. Share ko lang yung pinakamahal at yung pinaka-rare na Desert Eagle. Silver? Nasa akin. Yan. Nasa akin. Yan. Silver and black. Yan. Ito yung pinakamahal at saka pinaka-rare na Desert Eagle, no? Sa kasalukuyan, nasa inyong lingkod. No? Actually, hindi ko kalain na magkakaroon pa ako nito kasi nasama sa mga ninakaw sa akin eh. Yung mga ganito eh, no? So, this is ito yung pinakamahal at saka pinaka-rare na Desert Eagle, no? Okay, yan. Kung makikita nyo yung design, no?
Yan, Tiger Edition. Yan. Yan yung pinakamahal na Desert Eagle. Yan, oh. Kita nyo? Kita yung design yan. This is the silver. Oh, yan, no? Pinakamahal and pinaka-rare na Desert Eagle yan. Nandito sa atin at wala sa haters natin. Okay, no? Ayan, ha? Yan yung pinakamahal na Desert Eagle and pinaka-rare, no? Ayun. Oh, hindi ko niyabang. Ibang tiger. Shinare ko lang. Wala na yan. Hindi, ibig ko sabihin kulay. Ha? Gold na tiger. Wala ako. Isa-isa yun. Actually, tatlo yan. Black, silver, and gold. Nanakaw din. Wala ako hindi, ever since talaga wala ako ng gold na tiger. At saka yan, yung black, wala ako dati niyan. Lately na lang. Thanks to my friend from Makati. Kasi kanya galing yan. Boss, thank you. Okay, no? Okay. Sandali. Nasaan na ba ako? Okay. Sir Big Man, meron po ba kayo recommend na pistol unit sa magsisimula pa lang sa airsoft? Ragel Aquino. Recommend, ganito sir, mahirap kasi mag-recommend. Kasi ganito, no? Ako, medyo graduate na ako dun sa mga ibang napupusuan ng karamihan. Malakas, mabigat. Yan ang number one, no? Medyo graduate na ako ron, no? Kung tatanungin mo ako kung ano yung maganda para sa akin, I'm pretty sure iba yung maganda para sa akin, ha? Ewan ko lang kung magagandahan kayo. Akin na nga ito, Bill. Ito. Dito ang dalawa. Ito. Yan, ha? Yeah, yung maganda sa akin, maaring hindi na maganda para sa inyo. Di ba? Kasi kung tatanungin nyo ako, alam mo, Big Man, ano yung magandang pistol? Sasabihin ko sa iyo kung ano yung maganda kasi tinatanong mo ko kung ano yung maganda sa panlasa ko. Pero maaring hindi mo magugustuhan yun. Di ba? Kaya ngayon, ganito, kung newbie ka, pipili ka ng pistol, make sure na compatible siya sa iyo. Kaya nga it is very important na sa pagpili ng pistol, mahawakan mo every unit, di ba? Ayan. Kung ako tatanungin nyo, mga ka-airsoft, ewan ko lang kung magagandahan kayo rito, ha? Pero ako, this is my favorite. Ano yan? Ha? Ano yan? AAP, double AP, basta. Ha? This is my favorite. Ewan ko lang kung magagandahan kayo rito. No? Yan. Hindi ko alam kung magagandahan kayo rito, pero ako, itong paborito ko. Sa totoo lang, I don't know, hard polymer ba to or ABS plastic? No? Pero ako, ito talaga ang gusto ko. Ayan, Ayan. Kasi bakit? Ito yung nakikita kong unit na effective para sa akin sa ngayon. No? All I want, ang gusto ko lang naman, is ma-serve yung purpose. No? Ayaw, at kumbaga graduate na ako dun sa unit na gwapo, graduate na ako dun sa unit na maporma, mas gusto ko na ngayon yung unit na effective base dun sa paggagamitan ko. Yun. Ayun, no? Sandali, ha? Sana, hindi ko, kung ano. Pero sana naintindihan ni Sir, no? Sir Rachel, yung punto ko, no? Ayun, ang mapapayo ko lang Sir Rachel Aquino, pumili ka ng unit base sa pangangailangan mo, no? Halimbawa lang, no? Desert Eagle. Kung magde-Desert Eagle ka, make sure na capable ka, malaki yung palad mo, di ba? Number one, kasi lakas ng recoil ng Desert Eagle, ha? Talagang wala kang maitatama kung hindi mo kayang kontrolin yung unit, no? Yun. Number one, syempre, capable ka, malaki palad mo, kaya mong kontrolin. Kung maliit ang palad mo, forget mo na yung Desert Eagle. Huwag ka na magde-Desert Eagle, no? Kasi talagang hindi mo kakayanin, no? Tapos, isa pa, depende rin sa paggagamitan mo. Ano ba, paggagamitan mo, practical shooting ka, no? Or stress reliever. Yung nga, Sunday stress reliever, di ba? Maglalaro kayo ng family mo.
So, you need something na malakas para maalis yung stress mo. Di ba? Pag yung unit, hindi man kayang bumutas ng Coke in can, pag yung unit na ginagamit mo, hindi niya mabutas yung lata ng sardinas, or yung lata ng Coke in can man lang, or yung mineral water, hindi niya mabutas, hindi siya stress reliever. Di ba? Dagdag yung unit na yon sa stress mo. Hindi siya magiging stress reliever. Bagkos, siya mismo yung stress mo. Di ba? Kaya sabi ko, lagi ko pinapayo, make sure na yung unit na kukunin mo, babagay sa paggagabitan mo. Aba, sasabihin mo sa akin, pang hunting mo doon sa namemesteng daga sa mga gamit nyo. Syempre, doon ka sa malakas, di ba? Baka pag bumili ka ng mga mahihina, gawin sa inyong daga, pag baril mo sa kanya, tinamaan mo siya, lilingon sa'yo. Tapos, tatakbo na, di ba? Hindi man siya natinag, di ba? Yun, kaya, so, pag hindi natinag, hindi man nahili yung daga, hindi na-serve ng unit na binili mo yung purpose niya. Kasi kaya mo binili yun dahil may purpose, di ba? So, pag hindi niya na-serve yung purpose niya, stress ka. Visit, sabihin mo, pangit naman ang airsoft, o, di ba? Hindi pangit ang airsoft, lagi kong sinasabi. Napakasarap ang airsoft, pangit lang yung napili mo. Ayan, ha? Okay. Sana nasagot ko yung tanong, ha? Magkano po lagayan ng pistol? Paano lagayan? Baka holster, hindi lagayan, sir. Holster ang correct term, no? Depende po sa klase. Mag-PM po kayo para masagot, no? Okay. May naibigay naman, kaso ibang box. Ano to? Pag wala po maibigay na box, yung pinagbilhan ng unit, second hand po kaya yun? Sabi, pag wala raw maibigay na box, yung pinagbilhan na unit, second hand kaya yun? Sabi, siguro bumili siya ng unit, then walang maibigay na box. Nag-request ka ba? Tanong, no Sir Badjo, nag-request ka ba ng box? Ngayon, kung nag-request ka at walang maibigay na box, pwedeng brand new, pwede pa rin second hand. Kaya dyan pumapasok yung pagiging pagiging legit, no, ng binibilhan mo. Kasi kaya mong maramdaman yan, di ba? The first time na nahawakan mo yung unit, masasabi mo kung brand new, di ba? Kasi kahit anong ingat ng unit, nung gumagamit, kumbaga talagang meron ka makikita rin, lalo na sa nakakaintindi, no? Buksan mo lang yan, di ba? Siyempre, pag brand new, buksan mo, punasan mo, kailangan walang mga riba-ribaba, walang parang mga grasa-grasa, di ba? Kung present yung mga grasa, tapos yung mga wear and tear, present na, malamang hindi brand new yan, di ba? Pero kung sariwa pa, yung mga greasing, nandun pa, maayos pa, wala pang wear and tear dun sa blowback housing, sa slide, sa nozzle, ano yan? Brand new yan, no? Hindi lahat, hindi ko pwedeng, hindi ko masagot yan. Katulad ako, ito na-raid ako, ni-raid ako, meron akong display na rifle. Nung ni-raid ako, way back last year, no, ni-raid ako, kinuha yung rifle ko, ang display ko na rifle nasa 60 pieces. Brand new yun, naka-display yun, yan, ganyan. Ni-raid ako, kinuha lahat yun, ninakaw yun 60 pieces, no? So, brand new yun. Ngayon, ibebenta yun.
Kasi kinuha nga eh, di ba? Ngayon, may wala mga box yun. Pero brand new yun. No? Ayan, parang ganyan, yan. Hindi naka-box, pinagkukuha. Kasi display eh. Brand new yan. Di ba? Yun. Sana nasagot ko yung tanong mo, boss, ha? Ayun, no? Di bali, tunog mayaman naman. Ayun. Sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo, sir, no? Best inner barrel sa G34. Eric Salvadora. Right now, mag-antay lang po kayo. Ay, sorry. Inner barrel pala ang tinatanong niya. Akala ko outer barrel. Pero doon sa mga nag-aantay ng outer barrel natin, soon magkakaroon po tayo niyan, mga ka-airsoft, no? It's just that isa-isa lang, no? Kasi sa dami ng unit na available, sa dami ng unit na kailangan i-upgrade, nabubulunan, no, yung supplier natin ng yung nagko-convert sa atin ng fixed outer barrel, ng fixed barrel, then yung gumagawa ng fixed outer barrel natin, halos hindi magkanda ugaga, no? Kasi maraming unit. So, syempre, halimbawa, Shadow. Syempre, o-order tayo ng fixed barrel ng Shadow, mga nasa 20 piraso, di ba? Tapos, 20 pirasong pang Godfather, KPO6. 20 pirasong pang high kappa, T-Rex. 20 pirasong pang 1911. 20 pirasong pang Beretta. 20 pirasong, marami, no? Marami. Dahil sa dami ng unit, sa dami rin ng quantity, nabubulunan din talaga yung tagagawa natin. Kaya, slowly, dahan-dahan, magkakaroon din po tayo niyan. Pero for now, wala talagang available na mga fixed outer barrel pa sa Glock. Pero soon, magkakaroon yan. Promise, no? Okay. Best inner barrel for Glock 34. I don't think na, kahit yung mga aftermarket, pwede naman na, no? Hindi naman ganong ako, ewan ko lang, Ako, no matter what the brand, kahit yung mga budget nil brand, okay na yun. Kahit hindi na yung mga super high-end. Pero siyempre, nasa sayo pa rin, no? Ikaw naman ang gagastos, ikaw naman ang bibili, Sir Eric. Kung gusto mo yung mga high-end na mga inner barrel, mga tight barrel, di go, okay naman sa iyo, no? Pero ako, mas okay na ako dun sa mga, actually, okay nga rin sa akin yung stock, eh. Babawi na lang tayo sa half-up rubber, di ba? Ayan. Doon ako babawi. Siyempre, kayang-kaya iset up yan ng aking napakabait na gunsmith. Okay, no? Good evening, Big Man, sabi ni Jasper Silverio. Sir, what kind of gun for newbie? Ngayon nga po, tulad ng sinasabi ko, no? There's no such thing as newbie pistol or starter pistol or starter package or beginner unit, walang ganon, no? As long as capable ka, kahit high-end pa yan, kahit Tokyo Marui yan, kahit KJ Works yan, kahit Cyber ganyan, kahit WE yan, as long as capable ka of buying it, capable ka of using it, and capable ka of handling it, paghawak, no? Kaya mo siyang hawakan, kaya mong kontrolin, pwede yan sa'yo. Hindi ko mo newbie ka, doon ka sa pinaka-low quality of the lowest, no? Hindi ganun yun, no? Hindi ganun na pagpili sa airsoft. Kung newbie ka, mas maganda makakuha ka ng airsoft na quality, na mid-class or high-end, no? Para hindi ka matotroma, di ba? Para maganda yung quality. Yung bagay, kaya nagiging low price, budget meal, nagiging mura, kasi may dahilan. Mura yung mga parts or hindi ganun ka-quality yung item. Pero bakit siya nagiging mahal? Kasi quality. Matigas ang pyesa, matigas ang parts, matibay, yun, no? Yun. Okay, no? May mini Uzi kayo dyan, Sir Big Man. And brand? Uzi, wala po kami nun, sir. Dati meron, kaya lang it's just that medyo kaunti ang naghahanap.
Biruin mo, binenta ko yun 2 years ago. Binenta ko ng mababa lang, no? Kasi wala nga naghahanap eh. Biruin mo 2 years ago, then lumipas, and up to now, yun, ikaw pa lang ulit ang nagtanong sa akin ng Uzi. Kaya, medyo hindi hanapin. Kumbaga, kahit i-display ko, mas gugustuhin kasi ng tao bilhin yung M4, yung MP5, yung AK, kesa sa Uzi. Kaya, hindi na ako nag-cater na kasi medyo natutulog ang puhunan natin dyan, no? Okay, Okong de Guzman, how much budget for fixed barrel, no? Mag-PM ka, sir, no? Meron tayong high-end na ano ba? Fixed barrel daw. Meron tayong high-end category and meron tayong budget meal category sa pag-fix barrel, no? Mag-PM ka para malaman mo yung buong detalye, okay? Dami na kasi mga naka-M4, sir. Thank you, sir, sa sagot. Oo nga naman talaga, no? Daming naka-M4 eh. Siguro gusto ni sir, something na kakaiba naman, no? Kung gusto mong kakaiba, sir, magbasuka ka. O kaya, mag-grenade launcher ka. Gulatin mo sila, di ba? Yan. Gulatin mo yung mga tropa mo. Wala kang M4 na dala, pero meron kang dalang basuka. Di ba? Yan. O kaya, gulatin mo yung mga tropa mo. Dala, gugulatin ka rin kayo, ha? Magkakalat ka lang. Hindi. Yan. Gulatin mo yung mga tropa mo, wala kang dalang unit, magdala kang basuka, o kaya grenade launcher. O kaya, pinaka-the best, gulatin mo yung tropa mo, wala kang dalang unit, ito lang ang dala mo, papaputukin mo. Diba? Ayun, gulat yung mga tropa mo. Okay, no? Ayan. Launcher to, no? Launcher yan. Diyan nilalagay yung BBs. Grabe, no? Dinadaan lang natin sa tawa. Siyempre, good vibes lang tayo, diba? Yan. Sana huwag kayo mapipikon kasi gusto ko lang masaya tayo, no? Okay. Ako, sabi niya. Dami na kasi naka-M4 yan. AK po. Okay, no? Yun nga, gulatin mo yung tropa mo. Magdala ka ng grenade launcher lang. Okay. Ano pong pagkakaiba ng upgrade ng KPO6 sa ibang high capacity bagito pa po? Actually, guys, mga ka-airsoft, no? Stock versus stock, talagang iba pa rin yung KPO6, no? By KJ Works. Kung in terms of FPS, mas mataas talaga FPS niya. Mahaba siya eh. 6.0 compare mo sa 5.1. Halimbawa, 5.1 or 4.3 na high kappa, talagang mas malakas ang FPS niya, no? Tapos, long barrel eh. Basta, mas malakas siya, no? Ngayon, pero, meron ako napapansin, no? Siguro dahil sa lakas niya, napupunta lahat, no? Pero ito pa, no, meron pa akong isang no? Pansin ko lang ang KJ Works KPO6 versus high kappa ng WE, mas lamang si KJ Works, kahit mas malakas siya, kahit mas malaki siya, mas matipid siya sa consumption ng gas. Napansin ko yan. Versus sa WE na high kappa, mas malakas siyang magkonsumo ng gas, no? Pero mas less yung FPS niya. What I mean is, what I'm trying to say is, halimbawa nilagyan ko si KP06, si KJ Works ng 10 seconds of gas. I'm very sure na yung 10 seconds of gas is kasyang-kasya, I think sa more than 50 rounds, no? Yon, more than 50 rounds, yung 10 seconds na maggagas ka.
Kasyang-kasya. Bagay na hindi sa pagdating sa sa WE, no? Kasi sa WE, pansin ko 7 seconds good for siguro kaunti kasi yung isang rounds is 25, 26 or 27, isang full rounds yun. 7 seconds enough na rin eh. So let's say kung kung dalawang full rounds, maybe 12 to 14 seconds, no? Pero sa kasi sa KJ Works, pansin ko yung 10 seconds is good for 2 full rounds. Kaya kaya for me parang mas matipid talaga siya. Natitipiran ako, no? Okay. Pati ikaw magugulat. Sabi. Okay. Sino to? Romeroso. Christian, maraming salamat sa iyo, ha? Okay mga ka-airsoft, ha? Ulitin ko, maraming salamat doon sa mga nagtitiwala sa atin, no? Kasi nag-open tayo ng 50 slots for the layaway installment. Ubos agad yung 50 slots sa loob lamang ng ilang araw, parang 3 days yata, no? Ubos yung 50 slots. Ngayon, nag-open tayo ng panibagong 10 slots dahil nagkagulo, nagsabay-sabay yung bayad. Yung 10 slots, puno na naman po ngayon, no? Puno na naman at merong 4 na magpapasok. Yun ang nagiging problema ko. Paano ko kukontrolin yung papasok? Halimbawa, nakapagpasok na. Close na yung slot. Kung tutusin, pwede kong ibalik yung pera. Pwede kong i-transfer ulit, no? Through GCash nila. Kaya lang, parang nakaka-konsensya naman, alam mo yung nangangarap magka-airsoft yung isang tao. Parang ganito, no? Gusto mong maging doktor. Hulugan yung tuition fee. Sasabihin ko sa'yo, ay hindi pwede. Para mong pinigilan yung pangarap ng isang tao, no? Kaya doon ako nahihirapan. Kaya, I don't know, pag-uusapan namin, kasi syempre, hindi lang naman akong, nagdidesisyon, pag-uusapan namin kung paano gagawin dun sa sobra na 10 slots, no? Malamang kasi may sumobra, no? Kasi as of this morning, 8 slot na lang. Pero merong pumasok na 10 ngayong gabi, di ba Ma'am Sally? Or 11? 12? 11 daw. 11. Meron pumasok na 11. So, kung may 8 kaninang umaga, pumasok na 11, edi magiging 60-something na tayo. Yung 50 nga lang, medyo magulo na no? Kasi, pero don't worry guys, kasi meron tayong isang tao na i-designate to, kumbaga, to clear all the things need to be clear, to settle all the things na need to be settled dyan sa layaway. Di ba? Kumbaga, hindi na natin pinapakialaman yan. Merong isang taong nakasign para asikasuhin lahat ng nagpe-payment, lahat ng mag-graduate na, di ba? Meron tayong mga gano'n. Kaya, maraming salamat sa pagtitiwala nyo. Tapos, ayun, basta gusto ko makagraduate lahat. Gusto ko lahat makatapos sa ating layaway installment plan. Okay. Same din po ang power ng KPO-SIG at WeTech 7-inch Dragon. I think mas malakas si KPO-SIG. Pero hindi ko pa rin ganong sigurado kung sinong kasi matagal na kami hindi nagkikater ng Dragon na yun Yung 7.0, no? Kasi kalugin kasi yung compensator sa harap Kalugin, no? Tapos medyo mahirap din hanapan ng barrel, 7.0. Ang haba no? Dun, mas okay yung mga standard Pero hindi ko pa sure kung ilan, no? Pero si KP06
Kasi based on our experience, taas ng FPS, no? Lalo na pag yung unit nandun ka sa ilalim ng sikat ng araw. Iba talaga yung lakas niya, no? Pag yung magazine mo mainit, pansin niyo yun, pag unang putok ng mga na mga pistol na digas, yung unang tatlong putok niya talagang ang taas ng FPS kasi mainit pa yung air niya. Pure air yun nasa loob, no? Pero the more na tumatagal, yung build up ng yelo doon sa loob ng magazine, dumadami. Kaya kung mapapansin nyo yung magazine nyo, lumalamig. Kasi during your firing, yung activity ng air, labas ng labas ng labas, lumalamig yung magazine natin, di ba? Bumubugang gano'n, di ba? Ay, gano'n din, yung mismo unit mo, bumubuga rin, yung nozzle mo, lumalamig rin, the more na lumalamig sila, the more na nagiging less effective sila. Pero the more na mainit sila, the more na napakalakas nila, no? Kaya dyan na pumapasok yung anti-freeze nozzle. Yan, no? Regarding sa anti-freeze nozzle, update lang, ubahanap pa rin tayo ng magiging supplier natin. Siyempre, ang gusto natin yung competitive yung price, no? Kumbaga yung price na sakto lang, no? Wag naman yung sobrang mahal kasi syempre mabigat din ang puhunanan, no? Yung anti-freeze nozzle kasi hindi lang naman yan yung kailangan nating i-purchase. Maraming parts kasi ang isang unit, ang upgrade ng unit, no? Maraming pwedeng i-consider sa upgrade kaya ayun, no? Kailangan na one at a time lang. Oy, Alan Villaris, meron ka sa akin nito, Ito, meron ka nito. Siguro pag may biyahe kami dyan sa South, pwedeng iabot ko sa ito, no? Or maybe pa-ship na lang natin. Kaya lang, nasasayangan lang ako kung itong isang piraso lang na to, ipapaship natin, 80 pesos na. Sayang din, no? Kung may biyahe kami South, San Pedro, Binyan, pwede ko namang i-drop sa ito, no? Okay, basta itong isang piraso na to, naka-reserve sa ito, no? Okay. Boss, Bigman, magandang lalaki ka ngayong gabing ito. Hindi. Renz Francia, wag mo kong bulahin. Mas magandang lalaki ka talaga, no? Second demotion, sir. Subok yung KP06, 10 seconds of gas is good for 2 full magazine. Aaron Alvarez. Ayan, no? Ayun nga, based on my experience talagang, subok talaga yan, no? Ayun. Ano yan, boss? Ano to? Survival, parang survival knife. Sobrang sobrang talim. Grabe, nasugat ako rito kaya natatakot akong buksan. Kasi, binigay sa atin ito ng kaibigan natin. Big man, isama mo sa parapol. Sabing ganon, no? Ipasama mo sa parapol. Ayan, buksan ko, Pero, sa totoo lang, guys, nasugat si Lucas, nasugat din ako. Kasi kinakalikot ko, hindi ko alam ang paggamit. Meron pa lang siyang safe. Ayan, no? Survival knife to, I think, no? Ano ba, camping, yan pwede. Hindi ko alam, baka pang ninja to. Ano ba yung tawag doon? Parang hinahagis ng mga ninja. Ayan, no? Meron siyang safe, ayan, para hindi mo siya ma-access. Ayan, iikot mo. Okay, then, ayan na. Ayan, dyan ako nasugat. Grabe talim yan. Grabe yan, no? Sobra talim. Nakakainis ang update tuloy nung nasugat sa akin, no? Anyway, ayan, ilalak ko na siya. Natatakot na ako, guys, no? Ayan, ayan, okay, yan. Yung mananalong top fan sa atin, magkakaroon yan, no? Ikaw, certified, meron ka na yan, no? Ayan, galing doon sa napakabait nating kaibigan. I don't know, Sinclair, ATM,
Hindi ko mabasa. Ayun. Anyway, basta napakaganda. Ayan, no? I don't know, hindi ko alam. Ikaw na lang mag-check siguro kung ano yung mga use nito. Ano yung mga use nito. Tingin ko ito pangkat to ng ano eh. Para ano ba to? O basta sir, no? Ang ganda niya kasi para lang siyang, kasing kapal lang siya ng isang credit card. Ayan, na. Card sharp po ang wallet. Anong card sharp? Maganda yan. Oh, yun nga. Oh, maganda talaga, no? Ayan, kasama sa mga parapol natin ito, no? Mamimigay tayo nito ng 3 piraso every page natin na yung mananalong top fan, no? Ano siya, kasing kapal lang siya ng isang credit card, kasing size. Nasugat ako rito, no? Nasugat ako, grabe. Kasi kinakalikot ko siya, hindi ko alam kung paano, nasugat tuloy ako, no? Si Lucas din nasugat kasi, after kong bitawan, kinalikot din niya, nasugat din siya. Ayun. Dalawa kami nasugat. Ganon siya katalim, no? Kaya, napakaganda. Halimbawa, camping, adventure, napakagandang dalhin nito. Yan. Okay. Sana may sticker, boss. Oh, syempre naman. Lucas, wag mo palang kalimutan magdalang sticker, ha? Bukas. Yeah. Sana na may sticker, boss. Yes, syempre. Hindi mawawala yung sticker, no? Bibigyan kitang sticker, no? Yan po, hawak niyo, sir. Sinclair. Card Sharp tawag. Sinclair Card Sharp. Card Sharp. Okay. Ayun, basta. Napakaganda. No? Natatakot na akong kalikutin kasi ang hapdi ng ang talim eh. Ang talim niya. Ayun, no? Okay, anyway, ayun, sana lang may sticker, boss. Shoutout po, boss Big Man. Ay, announce ko lang, no? Hello to you, J. Carl Binluan. Pang self-defense yan, boss. O, yun. Pwede rin siguro. Yes, syempre. Kung ito lang yung meron ka during that time, tinutukan ka, di ba? Kunin mo na to. Tapos, yun, for self-defense, hiwain mo na. Para kasi Zoro. Zoro, letter Z, no? Okay, no? Shout out to all ka-airsoft. I think, no? The 2024 Boss Ironman Motorcycle Challenge. Sasali po ulit ang inyong lingkod. Yan, ha? 2024 Boss Ironman Motorcycle Challenge. Kasali ulit ako, no? So, kung saan man ang iikutin, wala pang final kung south man or north, pero malamang sa malamang north pa rin. Kung ilan man ang checkpoint, no? Last kasi 9 checkpoint, no? Kung ilan man ang checkpoint, magdadala tayo ng unit, no? Na ipapamigay isa kada checkpoint. Okay? Kung iikot ng La Union, mayroong isa sa La Union. Iikot ng Cagayan, mayroong isa sa Cagayan, Sanchez Mira. Iikot ng Tugigaraw, mayroong isa sa Tugigaraw. Iikot ng Isabela, ano ba yon? Echage. Iikot ng Echage. Sige, mamimigay tayo. Iikot ng ano ba yung yung school? Sa Dipakulaw, Aurora? Hindi mo na matandaan? Nasa cellphone ko sayang, no? Kung iikot dyan, no, kasi yung nangyari, ganun no? Umikot sa Baler, Aurora, Dingalan, Dipakulaw, then balik na naman kami ng nag-Jones pala muna, no? Then Dipakulaw, ayan. After nun, Bongabon, etc. Lahat ng checkpoint, mamimigay ako ng isang unit kada checkpoint. Abangan nyo ako, no? Abangan nyo ako. Siyempre,
kailangan kilala nyo yung itsura ko, kilala nyo yung motor ko, no? Abangan nyo yung unang mag-a-approach sa akin na sisigaw ng good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Yung unang magsasabi sa akin noon, kada checkpoint, bibigyan natin ng pistol. Ayan, no? Kailangan, paglapit mo sa akin, sasabihin mo kagad, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. May isang pistol ka na agad. Yun, okay, no? Okay, yun lang muna mga ka-airsoft, no? Idinaos ko lang to kasi, ayun, no? Kailangan, no? Kailangan, kasi namimiss ko kayo, no? Kung mapapansin nyo mga ka-airsoft, no? Parang madalang ang ating mga live, no? Madalang. Kasi, mga ka-airsoft, syempre, we all know gun ban, di ba? Gun ban, nag-iingat din po kami, no? Kasi bakit? Kami okay lang, nandito lang kami sa shop, eh. Hindi naman kami umaalis. Pero yung ka-airsoft, halimbawa, bumili, di ba? Bumili siya, tapos in-live namin, pwede siyang i-set up sa labas, di ba? Pwede siyang i-set up pag alis niya or bago siya umuwi sa bahay nila. Kung mapapansin nyo, hindi namin nila live ngayon, no? Napakadalang ng live ng ka-airsoft dito, no? Na mga pumupunta kasi iniingatan din namin yung pagkatao nila, yung personality nila. Baka, you know, may mga masasamang loob na gusto silang perahan, di ba? Gusto silang hulidapin, ayun, no? Perahan, gawan ng pera, gawan ng kaso, kaya iniingatan din po namin yun, no? Kaya napakadalang talaga, no, ng ginagawa namin live para sa mga unboxing of our ka-airsoft unit, no? Pag mga shipping, ayun, pwede naman, di ba? Pero yung mga live na mga pumupunta rito, halos wala. Kung mapapansin nyo, kahit i-check nyo yung page natin, kasi ayaw natin na mapahamak yung ating mga ka-airsoft, no? Kasi tayo lang naman ang page na nagla-live, di ba? Tayo lang naman, Kaya, ayun, nagkaroon ng konting changes dahil gun ban. Siyempre, sa para na rin sa pagsunod, no, sa IR, implement, hindi ko na natandaan yan, yung IRR na rules and regulation na binaba ng COMELEC, no? Siyempre, imbis na sumuway tayo, sumunod na lang din tayo, di ba? Para rin naman sa atin yan. Pwede po mag-apply wingman nyo sa boss. Mag-usap tayo nung kaibigan natin. 3 tayo, sasakyan tayo. Kaya lang, parang hindi kasi enjoy pag nakasasakyan, Ewan ko lang, feeling ko, dahil ako, rider ako, Talagang gusto ko, you know, bankingan, di ba? Hataw with my adventure bike. Shout out Benelli San Fernando, Pampanga. Sir, 2024 Boss Ironman. ano bang natin? Ito na, sir, hindi ko lang nadadala, pero shout out, anong pangalan ni sir? Nakalimutan ko rin. Ito na yung unit mo. Okay na-restore na, maayos na. Then, ito yung rifle mo, no? Okay na rin, syempre, by our napaka-husay na gunsmith, no? Natapos na. Hindi ko lang madala-dala, sir, no? Pagpasensyahan mo na, pero kung gusto mo, pick upin mo. Yan, hindi. Basta, magagawa natin ng paraan to. Makakabalik din sa ito. ASAP, no? Sana ASAP, no? Yan. Ito yung unit mo, dalawa. Manager ng Benelli, San Fernando, Pampanga. Yan, okay, no? So, ayun, waiting na lang to rito. Tapos, ano pa ba? Yan, 2024, Boss Ironman, lahat ng checkpoint, mamimigay tayo ng pistol, okay? Bali, baka ang mangyari niyan, kung sakasakali, kailangan ko ng isang piloto, No? na magdadrive ng sasakyan. Nakabuntot kayo sa akin. Hindi mo kaya yun. Diba?
Kahit hindi, pwede nyo akong unahan. Kasi, Hindi namin. pero hindi nyo ako kayang unahan. Kasi kung tatakbo ko ng 80 to 100, bayan-bayan, hindi kaya ng sasakyan yon. Hindi, I mean, kung sasakyan, nakataw kayo nun. No? Bumili lang sa sasakyan para sasakyan na. Ayun. Pero, let's see, medyo malayo pa naman. Pero, ina-announce ko lang to kasi baka hindi ko ma-i-announce during the Boss Ironman month na, no? Pero, ayun nga, kung sakasakali pwede rin naman magsasakyan, no? Tatlo tayo nung kaibigan natin. Tatlo tayo, no? Okay, then, bahala na. Kaya alam Gusto niya din ba? gusto niya. Siyempre, yung pick-up niya, di ba? Naka-design talaga for that, para sa ganun, Bibili yata siya, di ba? Hindi ko lang alam, no? Pero, nakabaklas ng araw yung carrier, At saka yung, yung owning tent, no? Yun. Nakabaklas na, ikakabit na sa Montero. Okay, no? Anyway, Red Ponce raw. Good evening po, Sir Bigman, sabi ni Roger. Roger, kanina, replay mo na lang itong live, no? Nasagot ko yung tanong mo sa akin. Boss Bigman, pa-deliver ng oxygen sa Kabala. JM Bantino. Sorry sir, hindi kami nagde-deliver ng oxygen and bala. Siguro, shipping na lang. No? Mag-message ka sa page para ma-process natin. Okay? Shout out Sir Ren Ponce. Okay guys, okay na muna yan. Medyo kumakati na ang ating lalamunan. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong likod. Big man. Thank you po. Have a blessed day to all of you.